pamilya ko ang aking nakaraan. Naalpasan ko na ang nakalipas. Tay! Nalampasan ang mga bagyong nagdaan. Umahon! Bumangon! Lumipad. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako! Hindi ikaw! Ang nakaraan. Tayo. Tayo. Tayo ang bukas. Ito ang aking mithi, bayang busilak at mapayapa. Susugpuin ko ang mga sindikato ng droga at kriminalidad na nanggugulo sa ating lipunan. Bagong buhay na maginhawa. Bibigyan ko ng panahon ang paglikha ng trabaho, mga bagong pagkukuhanan ng enerhiya at ang pagpapayabong ng agrikultura. Para gumanda ang kita, bumaba ang presyo at gumaan ang buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Paniniwala ko, pag buklod-buklod, magagawa natin lahat ito. Kami may 120 minutes na TV airtime. Pinili ko magbahagi ng aking oras para sa tamang pagsusuri ng mga kandidato. Dahil ito ang pundasyon ng progresibong bansa. Bago bumoto, magsiyasat. Alamin kung anong ginawa ng kandidato. Ano ba ang record nito? Mangilala. Ano ang kanyang pagkatao? Prinsipyo at paninindigan. Magusisa. Makinig sa mga dalubhasa, sa mga debate. Makialam. Sumali sa diskusyon. Inaanyayahan ko kayo sa bongbongmarcos.com nang lalo niyo ako makilala. Mama, papa, ate, kuya, tita, tito, pinsan, ikan, mare, pare, lola, lolo, iha, iho. Lahat tayo tumayo. Papa, ate, kuya, bong, bong, bong. Tita, tito, pinsan, ikan, bong, bong, bong. Mama, papa, ate, kuya, bong, bong, bong. Mare, pare, lola, lolo, iha, iho, bong, bong. May namumuong pag-asa sa bawat isang umaga. Suporta mo ay barkada. Ang galing mo'y naiiba. Tayo, 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 tumayo tayo. Eto na, wag nang hanapin, linabas na ang galing. Eto na para sa'yo, ang galing ng Pilipino. Ilabas, galing ng Pilipino. Tayo tayo. Senator Bongbong Marcos po. Mga kababayan, sa aking pagsusuri ng mga suliranin ng bayan na aking mismong nakita ng personal sa aking paglilibot sa bansa, ito ang aking pagtutuunan ng pansin sa aking paglilingkod bilang inyong vice-presidente. Una ay ang trabaho. Ito ang pinakamainam na solusyon sa kahirapan. Pangalawa, magandang edukasyon. Ito ang pinakamagandang puhunan at pamana sa ating kabataan. Pangatlo, infrastruktura para sa pag-unlad at para sa kaligtasan ng ating mga komunidad. Pang-apat, ayusin ang agrikultura para gumanda ang buhay ng mga umaasa dito at para magkaroon tayo ng sapat na pagkain. Panglima, mga pagawaan at iba pang industriya. Pinapaangat ang ating ekonomiya habang nagbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Sana po ay bumisita kayo sa bongbongmarcos.com upang lalo ninyong akong makilala at maipakita ko sa inyo ang aking mga plano sa pagpaganda ng ating bansa. Yung halimbawa lang, yung Marcos versus Aquino, ano? Bakit ba nagmarka na may mga bata ngayon na galit pa rin kay Marcos? Halimbawa, lalo na yung mga aktivista. Siyempre, kung sino yung kausap nila. O ano nakalagay sa libro? Ito, mga textbooks ng mga bata, public school. Actually, pati sa private schools. Ano nakalagay? Ang pinakamadilim na parte ng kasaysayan ng Pilipinas nung panahon ni Pangulong Marcos.
ang diktador ay si Marcos, ang pinakawalangyang presidente si Marcos. 'Di ba? 'Yun ang laging binabanggit sa, kaya nga hindi lang sa libro natin dito sa mga textbooks dito sa Pilipinas pati doon sa sa ibang bansa. Ang mag-Google ka nga titingnan mo ang pinakamasamang first lady si Imelda Marcos dahil sa mga sapatos, 'di ba? Oh. So depende 'yun sa yung kasi ang ipinunla mo sa isip ng mga bata. 'Di ba? Pero sa textbook hindi masyadong nababanggit na nung panahon ni Marcos, nung Marcos regime, ang administrador ng isa sa mga administrador ng martial law, si Enrile, si Fidel Ramos na naging presidente pa, walang ganon. So talagang dapat maging matalino po tayo. Yung isang gabi nga inukwento namin ni John sa EDSA, 'di ba? Sabi namin ang luwag. Tapos may nag-message, hintayin mo Katunying na parang pumasok na yung mga estudyante, baka parang kakainin mo yung sinabi mo, parang gano'n. Pambihira naman kayo Nagkukwento nga ako ng masaya yung ibang mga kababayan natin gusto yata puro kalungkutan ng pag-usapan. Gusto ko nga gumaanggaan ng kalooban natin. Tumingin naman tayo sa positibo, di ba? Kung nga, ang nangyayari sa atin ngayon, hindi na tayo, baga, yung tunay na ugaling Pilipino dati na napaka-appreciative natin. Hindi naman sa point na niloloko ka ng politiko, mapagpasalamat ka pa rin. Hindi, ang sinasabi ko, yung typical na ugaling Pilipino, dapat hindi pa rin nababala. Halimbawa, yung binanggit ko example, nawalan ng trabaho ang ama ng tahanan. Naghahanap ka ng bigas. Wala kayong bigas. Ngayon, meron kang kapitbahay na nagmagandang loob. Binigyan ka ng bigas. Aling Asel, eto muna yung bigas. Peramin ko muna kayo ng 5 kilong bigas. Diskarte na lang kayo ng ulam. Nabalitaan ko, nawalan ng trabaho tong si paring John. Kumari, asawa mo si John. Dinala sa iyo yung bigas. Pagtalikod ni kapitbahay, sabihin mo, nagbigay-bigay ng bigas. Kaitim-itim naman. Ano tingin niya sa atin? Manok? Ano to? Baboy ba tayo? Pangkain baboy? Alam mo yung ganun? NFA rice to? Sisiraan pa yung... samantalang kani-kanina lang, hindi mo alam kung paano kayo makakatawid gutoman lang, di ba? At may nagmagandang loob, pinahiram ka na ng bigas, binigyan ka, makakakain ka, ang gagawin, pipintasan mo pa yung... Ay nako, ano na nangyari sa mga Pilipino, no? Saan natin napulot yun? Dahil sa social media. Pasensya na kayo. Nagiging masama na ugali natin dahil sa... Isa sa mga contributory factors to. Hindi na tayo marunong mag-appreciate ng mga bagay. Tandaan niyo, kahit naman sa Biblia, tinuturuan tayo na maging mapagpasalamat. Di ba? Pagka hindi na tayo marunong mag-appreciate ng mga mabubuting bagay na nangyayari sa buhay natin, wala na. Wala na tayong mapapala. Naalala ko tuloy yung hindi lang naman tayo nag-iisa, hindi lang naman tayo mga Pilipino, pati sa Amerika. Ganun din, may mga ganun din, mga Amerikanong, alam mo sa Amerika, maraming mga bomb diyan Yung yung mga taong grasa din dito Yung mga ganun, itim, puti, ganyan. Merong merong mga bomb. Pagka yung iba doon, may mga mga soup kitchen diyan. Para makakain yung mga ibang mga may mga ganun, may mga programa yung gobyerno. Naalala ko dati, parang nandun ako. Nung nagkaroon ng Hurricane Katrina ba yun? Sa bandang New Orleans. Nagtayo ng mga soup kitchen na ganyan. May maraming nawalan ng bahay, pero yung mga nawalan yung mga nasiraan ng bahay, ilang panahon nandun may mga tinitira sila pagka kailangan kumain, may nagpapakain sa kanila. Ngayon, ang gobyerno sumali doon sa programa na yun. So may mga pinapakain. Yung mga palibasa
nasanay ka na may masarap na pagkain ka, natural, pagka soup kitchen, kung ano lang ihain doon, di ba? Nako, dami nating nabasang reklamo doon sa soup kitchen. Puro ganun na lang daw sinaserve. Puro na lang daw steak yung sinaserve. Ibig sabihin, medyo excites po itong, kumbaga, paulit-ulit daw yung, nakaka-board daw yung ulam, paulit-ulit. Yung pagkain. Sa loob-loob ko, no. Akala ko mga Pilipino lang ang ganun. Pati mga BAM, ang gireklamo, yung mga dati namang wala ring makain, at meron lang may mga ayuda kasi sa Amerika yung mga BAM. Kaya maraming BAM dun eh. Dahil nga sa may napapala, may nakukuha sa gobyerno. Parang nai-encourage pa yung mga tao na magpakatamad. Dahil meron namang asahan. Naku, daming nagre-reklamong mga BAM. Pero alam nyo, yung ibang mga kababayan nating Pilipino, na hindi naman sanay na merong ganong klase ng programa dito, na nagtatrabaho, na nandun na sa Amerika, ang ginawa nila, pagka umaga, kukuha ng pagkain doon. Papasok sa trabaho. Pagkagabi, hindi rin sila magluluto, babalik, dadaan uli doon. Kukuha uli ng pagkain. O, nakalibre. Matalino yung mga Pilipino. Pero depende nga sa tao. Pero yung ika nyo, yung marireklamo na hindi na marunong mag-appreciate ng magagandang bagay, hindi lang sa Pilipino, pati sa ibang mga lahi. Masamang ugali yun. No? Eto, sabi ni Sheila Mewan YY, paano nga naman magbigay sila sira na bigas? Dapat kung magbigay ka na talaga naman ng makain, DNF na bulok na. True yan, magbigay sila sira bigas, hindi mo rin makain. Isa pa tong si Sheila. Ang binibigay ko ng halimbawa, ba't mo naman bibigyan ng kwan ng hindi makakain? Di ba? Of course, bibigyan mo yung na makakain. Ang sinasabi ko nga, imbis na makita yung mabuti na may pagkain, imbis na maging mapagpasalamat, sisiraan pa yung gumawa ng mabuti sa kanya. Eto, sabi ni Rowena Hamyas, matutong maging kontento, ugali na yan. Simulat sa pool sa Eden pa lang, sinisin na ni Adan ng Diyos. Bakit yun ang babaeng binigay sa kanya? Si Cain, pinatay kapatid niya. Kaya na naman, namana yan ng generation to generation. Hindi na nawawala unless may takot sa tunay na Diyos. Good morning. Elena Chavez, good morning Katunying, choosy pa sila. Ayan. Pasalamat nga dapat may nagbibigay. Beth Paruhinog. Joyny Doliente, ako di ko malimutan ng panahon ni Marcos dahil may disiplina ang mga tao. Kahit nakatira kami, naku po, ang haba pala nitong message nyo na to. Maraming salamat po sa inyong message, Miss Joyny Doliente. Ayan, thank you po sa inyo. Linda Gallardo Sabangan, thank you po sa inyo. Ayan. Sophie All, tama po, dapat ano man ang natatanggap natin, dapat maging magpapasalamat tayo una sa Ama dahil naglagay ng kasangkapan para maiabot sa atin ng pangangailangan. Happy weekend po from Pasay. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan. Hindi ko sinasabi, no? Hindi ko sinasabi na wag na tayo mag-isip, ano? Hindi ko sinasabi na wag na tayong maging mapanuri, ano? Hindi ko sinasabi 'yon. Lalo pa nga pag ang pinag-uusapan ay public funds o government funds. Mainam po na maging mapanuri nga tayo kasi tulad halimbawa ng mga kalsadang ginagawa. Di ba? Di ba natutuwa tayo, salamat naman, ginawan tayo ng kalsada. Maganda rin daan natin. Pero kung yung kalsada naman, ginawa ka nga ng kalsada, kagagawa pa lang, bukas mo itong kabila. Dahil substandard. Ayun, sinasabi ko, pwede tayong magreklamo doon. Pwede tayong magsalita doon. May karapatan tayo. Kasi alam mo naman na pera ng bayan yun. Lalo pa nga kung ikaw sa sarili mo, alam mo nagbabayad ka ng buwis. Ano? Kung sa bagay, napaliwanag ko na dito minsan, kahit naman hindi ka kinakaltasan ng withholding tax, etc., nagbabayad ka pa rin ng buwis. Sa bawat binibili mong produkto o kaya serbisyong binabayaran mo, may tax dun eh. Tulad lang dito sa kuryente, nagbayad ka ng kuryente, o may tax yun eh. Dumaan ka sa toll gate, o may tax yun eh. Diba? O.
May mga tax lahat yun. So, ang sinasabi ko, pagka taxpayers money, doon siguro pwede kang meron kang karapatang magreklamo. Pero gusto ko lang sabihin na kung may karapatan ka mang magreklamo, meron ka ding obligasyon o responsibilidad bilang mamamayan. Lahat tayo nakikinabang sa kalsada. Tapos, padaskol-daskol naman tayong gumamit nito. Halimbawa, sinabi na ng bawal dumaan ng malalaking truck sa mga maliliit na kalsada, dadaan ka pa rin, sisibakin mo. O, di ba?